Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang napakaganda, napakainit na game ng PBA Finals ng Commissioner's Cup mga ropa. Napakagandang laban na nangyari. Busog na busog talaga ang lahat ng fans. Dito sa game na to mga ropa, maagang lumamang ang koponan ng barangay, pero ang TNT ay never give up dito sa game na to. At nakahabol nga sila mga ropa at binigyan talaga ng matinding laban ng koponan ng barangay. Pero ang nangyari dito, RJ Barrientos nagkaroon ng dalawang 4-point shot. Dalawang magkasunod na 4-point shots mga ropa ang binanatan ni RJ para bigyang kalamangan ng koponan ng barangay doon sa may dulo. Nakatiraan na naman ng kanyang 3-pointer itong si RR Pogoy mga ropa para itabla ang game. Nagkaroon dito ng 10 seconds na natitira, bola ng koponan ng barangay. At ang nangyari dito, JB32 ang nabigyan ng play ni Coach Tim Cone, isolation play. Pinanis niya dito ang depensa ni Simak mga ropa at kitang-kita nga natin dahil sa tirada ni JB32. Yan na nagpalamang sa koponan ng barangay ng 2 points at 0.6 seconds na natitira dito sa main game. Nagkaroon ng final play ang koponan ng TNT mga ropa. Magandang play ang sinetap at drino dito ni Coach Chot Reyes, pero hindi sila nakapag-convert ng puntos. At kitang-kita nga natin dito mga ropa, si Coach Chot Reyes ay nagrereklamo sa referees na dapat daw may foul na tinawag dito sa play na ginawa niya para sa koponan ng TNT. Pero eventually mga ropa, hindi na nakaporma dyan ang koponan ng TNT at nakuha ng barangay ang game 1 na panalo. Ngayon mga ropa, dito sa video na to, napakagandang performance ang ginawa ng barangay. Dominanteng game 1 ng kanilang pinakita, pero nakahabol nga ang TNT. Ngayon, dito sa video na to, iisa-isa na tihimay-himayin natin ang discarding ginamit ng koponan ng barangay at ni Coach Tim Cone para talunin ang koponan ng TNT sa may crucial game 1. Ito ang discarding nagpanalo sa kanila mga ropa. Ngayon, ito ang game analysis at breakdown. Barangay Nebra versus koponan ng TNT game 1. Simulan na natin to. Okay, game. Ngayon mga ropa, una sa lahat dito muna tayo magsimula. Ang nangyari dito, pumunta syempre ang koponan ng barangay. Ito mostly ang kanilang play mga ropa na ginagamit nila dito sa may game 1. Tignan muna natin ang defense ang ginamit dito ng koponan ng TNT mga ropa. Syempre man to man defense yan. At nagpupunta nga lagi ang barangay kay JB32 dito sa may poste. Yan lagi ang play na ginagamit ng koponan ng barangay. Pero yung pass dito ni JB mga ropa ay na-deflect ng koponan ng TNT. Ginamitan dito ng sipag ni Ralco para makuha niya yung loose ball. At dahil dyan, napareak dito yung defender sa may ilalim at naging open si JB32. Nagkaroon tuloy ng easy 2 points mga ropa galing sa may broken play. At dito nga ulit, muntikang mawala yung bola kay JB32 at nakarecover siya. At sa recovery pa na yan mga ropa, nagkaroon pa ng space para umatake itong si Justin Brownlee at magkaroon na naman ng another easy 2 points. At sa pagkakataon naman na to, ang nangyari, syempre JB32 nandito na naman sa may poste. Tingnan nga natin, gagamit sana ng split action play dito ang koponan ng barangay sa katawan dito ni RJ. Pinapatakbo niya nga dito itong si Stephen Holt mga ropa, pero ang ginawa dito ni JB32 total strong side niya naman yan mga ropa. Pinukulan ng perimeter jumper at pumasok dito ang perimeter jumper ni JB, basket is good. At dito nga ulit mga ropa, another perimeter jumper na naman ang pinakawalan dito ni JB32. Pumasok na naman yan, sunod-sunod na perimeter jumpers nga ang pinapasok dito ni Brownlee. At sa pagkakataon nga na to mga ropa, kitang-kita natin pose na naman ni JB32. Napareak na dito si Simak mga ropa, nag-react na siya dyan against kay JB32 dahil sunod-sunod na mga perimeter jumpers ang pinapasok nito. Pero nagkaroon ng counter-attack dyan si JB mga ropa. Noong nakita niya nag-react dito si Simak, agaran niya binigay yung bola dito kay Troy Rosario. Tendency outcome niyan, easy 2 points dahil sa gravity na mayroon si Justin Brownlee. At after nito, heto napakagandang play ang sinetap dito ng barangay. RJ Barrientos na nagmando ng bola. Binigyan siya ng ball screen dito nitong si Troy Rosario. At kitang-kita natin, napakagandang pick and roll gameplay. Pumasok pa yung pasa dito ni RJ mga ropa dito kay Troy Rosario. Tendency outcome yan, na finish naman yan ni Troy Rosario na maayos, basket is good. At sa pagkakataon nga na to, RJ ulit na nagmamando ng bola sa may babaw. Masyado naging cautious dito itong si Calvin Octana mga ropa. Kitang-kita natin, hindi siya nakadikit dito kay Scotty. At ang dinedepensa niya kasi dito mga ropa, yung pick and roll gameplay possibility ni RJ Barrientos at itong si Justin Brownlee. Kaya hindi siya nakadikit dito kay Scotty. Pero napakagandang cross-court pass naman ang ginawa din ni RJ mga ropa. Saktong-sakto dito sa kamay ni Scotty. Tendency outcome yan, close out si Calvin Octana. Yun nga lang, uli na ang lahat, naipukol na ang 3-pointer
pumasok ang 3-pointer dito, basket is good. At sa pagkakataon naman na to mga ropa, bago matapos ang second quarter nangyari tong play na to. Paubos na ang oras, segundo na lamang last play ng Kubunan ng Barangay galing sa may timeout. Ang nangyari, Japet Aguilar mga ropa na PK dito sa kanyang cut papunta doon sa may paint. Ang depensa ng TNT. Dalawang defenders sa dumikit dito kay Japet mga ropa at kitang-kita natin pag pop dito ni Scotty, wala na yung defender niya, nandoon na kay Japet. Napakagandang perfectly executed play ang nangyari. Open 3-pointer para tapusin ang second quarter. At dahil dyan, 13 points ang baon na kalamangan ng Barangay pagbubukas ng third quarter mga ropa. Fast forward na tayo mga ropa, pumunta na tayo sa may fourth quarter kung saan natapyasan ang Kubunan ng TNT ang kalamangan 79-72. 7 puntos na lang bigla mga ropa, nakahabol nga kasi ang TNT doon sa may second half. At sa pagkakataon na to mga ropa, possession ng Kubunan ng TNT. Calvin Optana mga ropa, minanduan, ginalawan dito ang depensa ni Ralph dito sa may perimeter sa may poste. At kitang-kita natin, swapping-swabe naging galaw dyan ni Calvin Optana. Napanis niya talaga ang one-on-one defense dito ni Ralph. At dito naman mga ropa, nagmintes ang tirada dito ng Kubunan ng Barangay. Offensive rebound ang ginawa niya ni Troy Rosario. Take note dito sa game na to, napakagandang performance ang ginawa ni Troy Rosario. At dahil nga sa offensive rebound na yun, pagkatake pa dito ni JP32, nabigyan siya ng bola. Nakabingwit pa nga ng foul dito si Troy Rosario. Sayang nga lang ay hindi pumasok dito ang dalawang bonus free throws para kay Troy. Buti nga din dito nagkaroon ng long rebound ng Kubunan ng Barangay sa mintes sa tirada ni JP32. At sa long rebound pa na yan, napareak dito ni JP32 ang dalawang defenders ang Kubunan ng TNT. Yan nga ang ayaw ni Coach Chot Reyes mga ropa, ang magre-react ng double team. Naiwanan yung shooters katulad ni Ralph pagkakikaw ng bola ni JB. Open 3-pointer shooter. Pasok ang tirada dito ni Ralph, basket is good. At dahil dyan 8 minuto may kita natitira sa may fourth, lumobo ulit sa 9 points sa kalamangan dito ng Kubunan ng Barangay. Napa-timeout dito ang Kubunan ng Token Text Tropang Giga. Napa-timeout dito ang TNT at after ng timeout ang nangyari dito, RJ Barrientos ay naistilan dito, nag-turnover si RJ. At itong si Rinang Batak mga ropa ang nakakuha ng easy 2 points dito sa may fast break. At ang mas masakla pa dito mga ropa nung nag-react si JB32 doon sa may poste, sa may double team. Ang bilis nagbalasa ng bola na Kubunan ng TNT hanggang sa mag-end up ang bola sa kami ni RR Pogoy sa may left side corner. Pumukol ang 3-pointer mga ropa at pumasok ang 3-pointer dito, nagkaroon ng mini run ang Kubunan ng TNT. Samantala, mintes ang tirada dito ng Kubunan ng Barangay na force into turnover na naman ang Kubunan ng TNT, ang Kubunan ng Barangay. At sa pagkakataon na to, pagkabigay ng hand-off screen dito ni Chris Makulap dito kay Rinang Batak, kitang-kita natin kung paano nadala ni Chris Makulap ang dalawang defenders dito ng Kubunan ng Barangay. Kaya nagkaroon ng open 4-point shot dito si Rinang Batak mga ropa at kitang-kita natin pumasok yan, napunta nga sa Kubunan ng TNT ang momentum. Lahat ng yan dahil sa pangungunan ni Rinang Batak, siya ang naging leader ng TNT sa pag-comeback. Naging all 8-8 bigla ang score mga ropa sa isang iglap na katabla ang TNT. Napa-timeout dito ang Kubunan ng Barangay. Napa-quick trigger sa may 3-point area si JB32 pero nagmintes yan. At Rinang Batak na naman dito sa may ibabaw. Akala dito ni RJ magbibigay ng screen to si Chris Makulap pero napeke siya. Sabay tiniraan dito ng 3-pointer ni Rinang Batak ang depensa ni RJ. At dahil nga dyan napangawakan bigla ng TNT ang kalamangan 91-88 sa isang iglap. Sumubok ng 2 points dito si JB32 sa may poste mga ropa pero nagmintes yan. Buti nga mga ropa nakuha nila dito yung offensive rebound. RJ nakakuha ng puntos doon sa may ilalim. At grabe naman talaga ang ginagawa ni Rinang Batak, na peke niya dito si RJ sa kanya step back 3-pointer, napakagat dito si RJ at dahil dyan nakabingwit ng foul dito si Rinang Batak. Isang free throw lang ang nagmintes dito kay Ray mga ropa, 2 free throws ang kanya napasok at kitang-kita nga natin dito napapayuko na lamang si Coach Tinko dahil bigla silang nakambak ng Kubunan ng Token Text. Nagkaroon na naman ng 4 shot dito, well defended na naman ang Kubunan ng Barangay Nebra, mindes na naman ang kanilang tirada. At nung nagkaroon ng good entry pass sa Kubunan ng TNT, kay RR Pogoy, no help defense 1-on-1, pinanis dito ni RR Pogoy ang depensa ni Scotty Thompson at dahil nga dyan, lumobo pa sa 5 puntos sa kalamangan dito ng TNT sa crucial moment ng laro, kukunti na ang oras na natitira. Napa-timeout ang Barangay mga ropa at after ng timeout, mabuti na lamang perfectly executed play. Hand of play dito kay RJ, sabay penetration niya papunta sa may gitna. Na-attract dito yung defender nitong si Troy Rosario at dahil dyan mga ropa,
Naging open si Troy doon sa may lalim, nakapag-convert dito ng easy 2 points sa kubunan ng Barangay at napamintes din ng Barangay galing ang depensa at 3-pointer dito ng kubunan ng TNT sa kanila ulit ang possession. Hand off play ulit ang binigay dito ng Barangay mga ropa, pero si Stephen Holt ay nagmintes sa kanyang atake. Mabuti nga sa possession ng kubunan ng TNT. Nakapingwit dito ng charging foul itong si JB32 against sa atake ni Chris Makulap, dahil nabalik dito ang possession sa kubunan ng Barangay. At sa possession ng Barangay mga ropa, nangyari dito 95-92 pa rin ang score. Wala nang 2 minuto na natitira sa may game. Crucial moment na nga to mga ropa. Ang nangyari dito, umatake si JB doon sa may ilalim. Pagka-kick out niya ng bola kay Scotty, binigay ni Scotty yung bola kay RJ paubos sa 24 seconds. Nakita natin dito, step back 3-pointer, 4-pointer mga ropa ang ginawa dito ni RJ. At yung step back 4-pointer na yan sobrang clutch dahil pumasok yan para kay RJ Barrientos. Basket is good. Sa sobrang clutch niyan mga ropa, dahil nga 4 points sa isang iglap, naging 96-95 bigla ang score. Napangawakan bigla ng kupunan ng Barangay ang kalamangan dahil sa 4-point shot na ginawa ni RJ Barrientos. Sa possession ng TNT, nagsettle dito sila dito kay Chris Makulap mga ropa, binabantayan to ni JB32. Pero pag-atake dito ni Simak, kitang-kita natin yung health defense na binigay dyan ni Troy Rosario para magkaroon ng enough resistance, at kitang-kita natin mintes ang tirada dyan ni Simak. Sayang nga lang, nagmintes din si JB32 gamit ang kanyang left-handed layup doon sa may kabila. At dito na naging interesting mga ropa, pag-atake dito ni RR Pogoy, na foul siya dito, kaya nagbigyan ng 2 free throws dito si RR. 2 crucial free throws na parehas naman niya napasok, at dahil nga dyan, napangawakan ng TNT ang kalamangan. Wala nang 1 minuto na natitira sa may game. Bumalik tayo sa possession ng kubunan ng Barangay kung saan gumamit sila dito ng screen action sa may ibabaw hanggang mapunta dito yung bola kay RJ na binabantayan siya dito ni Chris Makulap. At kitang-kita nga natin, nagbigay ulit ng ball screen dyan ang kubunan ng Barangay sa katawan ni JB32. Ang pagkakamali dito ni Simak mga ropa, dumaan siya doon sa may ilalim. Pinaswitch na dito itong si Jordan Heading mga ropa na nakapwesto na kaagad si RJ sa may 4-point area doon sa may switching na kupunan ng TNT. Sobrang layo nito mga ropa kahit na open dyan si RJ. Para sa akin ay sobrang baba na talaga ng tsansa para pumasok kahit sobrang open, pero ang imposible nga mga ropa ay napasok dito ni RJ ang kanyang 4-point shot. Dalawang magkasunod na 4-point shots ang ginawa dito ni RJ mga ropa. Sobrang grabe ginawang performance ni RJ dito, lalo na sa may dulo mga ropa. At dahil nga dyan napangawakan ng kubunan ng Barangay ang 3 puntos sa kalamangan, segundo na lang natitira dito sa may game 1. Ang malapit naman dito mga ropa, nag-attempt ng 4-point shot dito ang kubunan ng TNT pero nagmintes. Nakuha ang rebound. Relocation dito ni RR Pogo sa may 3-point area at naitabla ni RR Pogo yan laban. Naging all 100 ang score mga ropa. Sobrang ganda nga ng game na to sa pagitan ng Barangay kontra sa kubunan ng TNT. 10.6 seconds na natitira sa may game mga ropa. At dahil nga may 10 seconds pa na natitira, bumalik ang possession ng kubunan ng Barangay. Ang nangyari dito, napakatalino setup play ang ginawa dito ni Coach Tim Cone. Simple lang mga ropa pero naging sobrang effective. Siyempre mga ropa, para ma-receive yung bola dito sa may inbounds, gumamit sila dito ng split action play. Iskrinan dito sa may gitna mga ropa, at kung mawala si JB32 na binabantayan dito ni Simak sa may ibabaw. Ang ginawa kagad dito ng Barangay mga ropa, formation dito ng isolation. Kitang-kita natin yung ibang players. Omet Chapuero na mga ropa, pinanood na dito si JB32 na ina-isolate dito itong si Simak. At ang ginawa dito ni Justin Brownlee mga ropa ay natake and depensa dito ni Simak. Don't get me wrong, magandang depensa ang pinakita dyan ni Simak, pero ang ginawa dito ni JB32, fade away jumper mga ropa ang kanya specialty, perimeter jumper. Kitang-kita natin yung naging separation ng perimeter jumper na ginawa dyan ni JB32. Pabold na tirada, panis ang depensa dyan ni Simak mga ropa. Clutch 2 points ang ginawa dito ni JB32. Ang mas malupit dito, 0.6 seconds na natira sa may game. Talagang saktong-sakto yung tirada ni JB32 sa may 2 points, at dahil nga dyan, naging 102-100 ang score. Napa-time out dito si Coach Chot Reyes mga ropa para mag-draw ng final play dahil may 0.6 seconds mga natitira. At dito na nga pumasok yung final play ni Coach Chot Reyes mga ropa. Magandang play naman to, sayang nga lang hindi nila nakuha ang basket doon sa may layup. At kitang-kita nga natin, nagre-reklamo dyan si Coach Chot Reyes na dapat daw ay may foul na tinawag ang referees dito sa kanyang sinetap na play. Pero eventually mga ropa, wala na nangyari. Nakuha ng Barangay ang game 1 galing sa napakaganda ng performance na ginawa ni RJ, back-to-back 4-point shot at yung game-winning shot na ginawa ni JB32. Magandang laban mga ropa. Ngayon, ano masasabi nyo sa magandang laban sa may game 1? Sa tingin nyo, sino ang makakakuha ng game 2 mga ropa, lalo na naging dikdikan ng game 1? Pwede na kayo mag-comment sa bani opinion mga ropa, magkwentuhan tayo.